Yon! What's up mga ka-DC? Sa pagpapatuloy ng ating kwentong basketballista segment, ating pag-uusapan ngayon si The Bro, Terrence Romeo. Pero bago ko simulan ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell for more basketball updates and kwentuhan. Kaya, let's go! Razzle-dazzle moves, great shooting skills, excellent footwork at syempre ang kanyang killer crossover. Ilan lang sa mga galawang Terrence Romeo kung bakit maraming napapahanga at napapawaw mapalokal o international man. Bukod dito, ano pa nga ba ang mga bagay na dapat malaman tungkol kay Terrence Romeo, mapalabas o loob man ng hardcourt? Terrence Bill Betanzos Romeo, ipinanganak noong March 16, 1992 at tubong Imus, Cavite. Bata pa lamang si Terrence ay mahilig na itong maglaro ng basketball. Sa katunayan, simula umaga hanggang sa pagkagat ng dilim ay walang ginawa si Terrence kundi maglaro ng basketball. Pagagising pa lamang sa umaga ay tumatambay na ito sa basketball court na nagkataon namang may malapit na basketball court sa kanilang bahay sa Westwood Homes. Banse ito hanggang sa Manalo, kung kaya naman nahasa ng gusto ito sa paglalaro. Naging kaagapay at mentor ang kanyang tatay na si William Romeo na nahilig din sa pambansang liga ng Pilipinas, ang basketball. Bago natin ipagpatuloy, isa munang trivia para kay Idol Terrence. Alam nyo ba kung bakit numero 7 ang ginagamit niya sa kanyang jersey simula nung high school sa Letran, lumipat sa FEU at hanggang makapasok sa PBA? Dahil avid fan ng amang Romeo si The Living Legend at Ginebra great Sonny Big J Jaworski. At ang amang Romeo ay nangarap ding makapaglaro noon sa PBA, subalit hindi ito pinalad kaya ipinagpatuloy ni Terrence ang naudlot na pangarap ng kanyang ama at yan ay sa pamamagitan ng paggamit ng numero 7. Well, mabalik tayo sa kwento mga ka-DC. Madaming sinalihang liga si Terrence sa kanilang lugar at ayon sa kwento ng kanyang ama, ay madalas mag-champion ng team na kinabibilangan ng batang si Terrence dahil sa usay nito maglaro. Kung kaya naman nung dumating ang tamang panahon, ay nag-decide ang mag-ama na isabak ito sa malalaking universidad sa Manila. Nagpunta ang mag-amang Romeo sa Kolehiyo San Juan de Letran para makapag-tryout. At sa unang araw pa lamang ng kanyang tryout ay nakitaan na ng husay si Terrence kung kaya naman agad itong sinama sa lineup ng Letran Squires at nakapaglaro ito sa NCAA Juniors Division. Ngunit hindi naging madali para kay Terrence na pagsabayin ang pag-aaral habang ito ay naglalaro. Nagkaroon ng problema sa kanyang academics dahilan para matanggal ito sa Letran. Itinuring ni Terrence na isa lamang itong malaking pagsubok sa kanya at hindi ito basta sumuko sa kanyang pinapangarap. Naghanap ng ibang malipatang universidad at dinala siya ng kapalaran sa FEU. Nakapaglaro ito ng isang season sa FEU Baby Tamaraw sa UAAP. Very impressive naman ang naging performance nito sa FEU mga ka-DC. Humanga ng husto ang FEU coach kay Terrence dahil sa husay nito maglaro. Naging matunog ang pangalang Terrence Romeo lalo na nung tambakan nila ang UP Integrated School sa score na 104-55 at umiscore si Terrence ng 83 points sa loob lamang ng 31 minutes of playing time. At highlights dito ang pagkamada niya ng 33 points sa third quarter lamang. Natapos ang season na nag-average si Terrence ng 37 points, 4.1 assist at 4 steals per game dahilan para mapabilang siya sa Mythical 5 at siya ang tinanghal na most valuable player sa season na yon. Hindi na pinakawala ng FEU si Terrence Romeo hanggang sa kolehiyo mga ka-DC, kung kaya naman napabilang ito sa lineup ng FEU Tamaraws sa UAAP Seniors Division. Hindi masyadong naging impressive ang kanyang mga numero sa unang taon niya sa Seniors Division at nag-average lamang ito ng 9.9 points per game. Ngunit hindi nawala ang tiwala ng FEU management sa kanya dahil sa naging performance nito sa Juniors Division. Binigyan ng mas at hindi naman binigo ni Terrence ang FEU mga ka-DC. Naitaas niya ang kanyang mga numero at nag-average ito ng 11.4 points at 3.2 assists per game. Naging kaagapay ni Terrence si R.R. Garcia para sa FEU. Binuhat ng Garcia Romeo tandem ang FEU patungong UAAP Finals noong season 74.
Ngunit pinadapa sila ng powerhouse team ng Ateneo Blue Eagles ni na Greg Slaughter, Poy Eram at Kiefer Ravena. Nung pumasok ang UAAP 75th season, naging pangunahing sandata na ng FEU si Terence Romeo sa opensa mga kadisi, at umangat ang kanyang mga numero na nag-average ng 18.5 points at 5.5 rebounds per game. Pumutok naman lalo ang laro ni Terence sa UAAP 76 season at mula 18.5 points ay nag-average ito ng 22.2 points at sinamahan pa ng 6.3 rebounds at 3.9 assists per game, dahilan para igawad sa kanya ang UAAP 76 season Most Valuable Player Award. Samantala, habang nasa kolehiyo, ay naglalaro naman ito sa PBA D-League para sa koponan ng Big Chill Superchargers. Meron pa sana itong isang taon para makapaglaro sa FEU sa UAAP Season 77. Subalit mas pinili ni Terence na pasukin na ang Professional League at nagdesisyon itong sumali sa PBA Draft noong 2013 at napili itong 5th overall pick ng Northport Batang Pier sa likuran ng top 4 picks na sina Greg Slaughter, Ian Sanggalang, Raymond Almazan at James Forrester. Sa kanyang rookie year sa PBA ay nagpakitang gilas agad si Terence at sa kanyang pangalawang laro kontra R21 Express, umiskor si Terence ng 34 points on a 6 out of 8 shooting from the 3 points territory at tinalo nila ang R21 Express. Naging exciting naman ang pagtatapat nila ng kanyang childhood idol na si Mark Kagiwa ng Barangay Ginebra sa unang pagkakataon. At sa laban na yon kontra Ginebra, talaga namang kinagiliwan ng mga PBA fans ang firepower duel ng isang veterano at rookie, lalo na nung magpalitan sila ng puntos sa 4th quarter. Natalo man sa Barangay Ginebra, umiskor naman si Terence ng 27 points at nagkomento pa itong si Mark Kagiwa na tanging si Terence Romeo lang daw ang closest player na pwedeng maingkumpara sa kanyang paglalaro. Hindi man pinalad maging Rookie of the Year, ngunit marami naman ang humanga at nakumbinsi si Terence na isa itong rising star sa PBA. Sa kanyang sophomore year ay nagpakondisyon ng husto si Terence at nagpababa ito ng timbang na 25 pounds para makasabay sa mga mabibilis na top guard sa PBA. At dito na naging primary option ng Global Port si Terence pagdating sa opensa mga kadisi. At sa taon na yon ay nakapaglaro rin si Terence sa International Games. Nirepresenta nila ang Pilipinas sa 3-on-3 2014 World Tour kasama sina Ray Guevara, Aldrich Ramos at Nino Cañaleta at pinangunahan ni Terence ang Team Philippines para makuha ang kampyonato. Nakapaglaro rin si Terence sa Gilas Pilipinas 3.0 at lumaban sa 2015 Jones Cup at dito napawaw ng gusto ang mga fans, lalo na ang mga Taiwanese dahil sa husay ni Terence maglaro. At sa katunayan, maging ang Taiwanese courtside reporter na si Jenny Yu ay humanga kay Terence at sa isang interview ay pabiro nitong tinanong si Terence na Samantala, nanguna naman si Terence sa scoring sa mga locals, averaging 21.4 points per game sa Commissioner's Cup sa PBA at naging highlights din ang kanyang performance sa PBA All-Star sa Puerto Princesa na umiskor ito ng 51 points, dahilan para igawad sa kanya ang All-Star MVP at dagdag pa dyan ang pagkakapanalo sa 3-point shootout competition. Naging scoring champion din si Terence sa taong 2015 sa PBA. At lalo pang umusbong ang laro ni Terence sa 2015-2016 PBA season. Umangat ang kanyang mga numero na nag-average ng 25 points per game. Nung pumasok ang 2018, ay dito na nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Terence at ang kanyang coach sa Global Port na si Pido Harencio at naging dahilan ito para ma-trade sa Token Tex kapalit ni Mo Tautua. Hindi naging maganda ang karera ni Terence sa Token Tex mga kadisi dahil na rin siguro sa sistema ni Coach Bong Ravena na ang primary option sa guard rotation ng TNT noon ay si Doubler Jason Castro, kaya very limited ang playing time na binibigay sa kanya. Kaya muli itong na-trade sa San Miguel kapalit naman ni Heruela at David Semerad.
Muling nag-click ang laro ni Terrence sa prangkisa ng San Miguel at natikman nito ang unang kampeonato bilang isang pro. In-embrace ni Terrence ang role na binigay sa kanya ng koponan ng San Miguel, madalas mang maging off the bench, ngunit very efficient at productive naman ang mga minutong binibigay sa kanya. At syempre, dahil na rin sa pagiging solidong team ng SMB na ang pangunahing option sa opensa ay si Junmar Fajardo, nabawasan man ang kanyang playing time at touches sa bola, hindi ito naging hadlang para kay Terrence para bumaba ang kanyang performance. Unti-unti nitong nakuha ang sistema ng San Miguel. Sa katunayan, naging finals MVP pa nga ito matapos nilang talunin ang Token Tex sa PBA Commissioner's Cup Finals. At sa kasalukuyan ay nasa lineup pa rin ng SMB si Terrence Romeo mga kadisi. Na-out man sa nakaraang PBA bubble dahil sa dislocated shoulder injury na kanyang natamo, ay umaasa naman ang kanyang mga taga-suporta na makakabalik ito sa paglalaro sa lalong madaling panahon. Narito ang ilan sa mga milestones na na-achieve ng ating idol na si Terrence Romeo sa kanyang basketball career mga kadisi. At dagdag pa dyan mga kadisi ang kanyang pagiging endorser ng isang brand ng sapatos na Peak, na kauna-unahang atletang Pinoy na nagkaroon ng sariling brand na sapatos na Peak TR7. Yan ang ilang bagay tungkol kay The Bro Terrence Romeo na marahil ngayon nyo lang nalaman mga kadisi. Kung meron kayong komento, suhestyon at sariling opinyon, ilagay lamang sa baba at isa-isa ko yang babasahin. Hanggang sa muli mga kadisi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more basketball updates and kwentuhan.